Morning with a friend. Morning with a friend. AWR 360. Blessed morning mga ka-360! Welcome sa atong programa Morning with a Friend. Ko po ninyo ka-360 Brian Lacson. Ako dala ang inyong temporaryo nga mangin kaupod sa sining adlaw. Biyernes, last day of May 31, 2024. Kaya ba-emergency lang aging katuan si Pastor Ringo Starr Forcado, ang atong main host sa sining programa. Pero magapadayon gihapon kita sa ugyon sa sining programa kay ginaugyonan kita sa atong beloved best friend of all which is Jesus Christ. Grabe daw na sa awahan makuliwat magbalik diri sa tubang sang kamera naton mga ka-360. Malugrawig man ko mga din nakapungko tungod sa atong business sa atong mga programa nga gakalatabo diri sa atong konferensya, pero subong nagapadayon kita gihapon. So please join us. Please don't forget to like and share our program. Madamo nga salamat, no, especially sa Moreto mother and daughter tandem, no? Si Ma'am Joanne Moreto. Happy morning, happy preparation day mga ka-360 kapag laom. God bless us all. Kasi Ma'am Nena Moreto, blessed morning mga ka-360. No, 350 gan anyway, may waki 60 ma'am. Happy preparation day. So thank you for joining sa atong Let's Pray Negros mga ka-360. Salamat gid sa inyo nga pag-ugyon kag pag-upod. So may possibility nga madula-dula naman liwat ang aton nga Let's Pray Negros temporarily for a few what you call this one? For a few weeks lang kay tungod naman sa aton nga mga host ang aton mga host hindi pa sang available tungod mag-upod sila dito sa aton nga Sabbath School Congress sa MVC. Pero kita magapadayon kita gihapon sa Morning with a Friend. Si Pastor Ringo, I think daw until hindi man ko sure kung saan si Pastor Ringo madayon man dito sa MVC, but I will be here until June 12, no? June 12 lang kay 13-14 medyo madula mo kadali mga ka-360 kay magabakasyon ta danay. Amo mo to gina no gibuya sa ato ni kapaglaom 10 nga we need sometimes a rest. So mapahuway man ta kadali mga ka-360, mabakasyon kita danay kadali sa medyo malayo-layo nga lugar, pero hindi gisa amo na kalayuan kay arim lang nagyapon sa Negros. Mabakasyon kita danay kay dukadugay na kami wala nakabakasyon sa akong nga pamilya sa daw more than a year na, no? Wala kami kabakasyon, so ayuon na ko danay mga ka-360 nga makabakasyon kami. And by the way mga ka-360, this is Morning with a Friend. Kung din magastoryahanay naman kita sa mga bagay nga may matun-an kita. Kag ma-share man naton sa aton mga kauturan, mga ka-360. Kag subong nga adlaw, by the way, it's another preparation para sa aton nga diri sa gym. Kay mayara naman kita sa programa sa buwas. Ang aton nga mga women's ministry members ang Central Negros Central Negros ginaimbitar buwas mayara kamo sa katipunan diri sa gym at exactly 8:30 or 8 o'clock masugod ang programa until sa hapon. So kadto kamo sa mga wala nakabalo, please invite your fellow women ministries Federation, Women Ministry Central Federation nga magakadto diri sa NOCEC diri sa Barangay Takuling. Kay kamo mayara sang katipunan diri. By the way, ka-360, before kita mag-go on, magakadto kita na sa pagpangamuyo, mangayo kita giya sa ato nga Ginoo para matagaan kita sang kaalam sa sining nga adlaw. So wherever you are, except lang kung nag-drive ka sang di pasahe sa salakyan, please join us as we'll have our prayer. Let us pray. Our most and precious Heavenly Father, madamo ging salamat
sa another day nga ginhatag mo sa amon para makaprograma diri sa Morning with a Friend. Kaupod sa amon mga ka-360 ka mga kapaglaom, sa tag sa nila kapanimalay, ang iban sila ulubrahan, kakundiin man sila. Salamat o Diyos sa ini nga kahigayunan nga kami magatipon-tipon ka share naman sa amon mga thoughts regarding sa amon mga nga topiko sa sining nga adlaw. And o Diyos, we are also praying kay Pastor Ringo kundiin man ang iyang destination subong. He has an emergency to go through. Please be with him and keep him safe. And Lord, together sa amon mga ka-360 ka mga kapaglaom nga nagabiyahe man subong adlaw, kundiin man nila destinasyon, let them be safe until they arrive their destination. Oh Lord, thank you for the blessings that you keep on showering up on us in each and every day. In Jesus Christ's name we pray. Amen. So mga ka-360, kadamo subong sa mga graduation no since last week, sa pagkadamo kaayo sa mga graduation nga nagkalatabo si Mary Ann, Rafael or Daniel. Okay, good morning everyone. Happy preparation day. Thank you ma'am. Blessed day sa imo and happy preparation day too. Kadamo, balikan naton kadamo sa graduation. Kanami mga ka-360 magtanaw sa mga kabataan that they are happy graduating. Kag may ara man sang sining graduation no nga gin-assist naton sang last weekend, medyo may mga part nga makahibi ko. Not sa reason nga may nakita kablang nga mga kabataan nga nagahakos sa ilang ginikanan sa pag-graduate nila. But there is some students also nga marching up para magkuha sila nga diploma. Kung kagina no, nastorya ni Kapaglaom 10 nga mayara ng estudyante nga wala niya na kuha iya diploma, kundi ang iya iloy lang ang nagkuha sa diploma kay napatay before sa graduation. But there are some students also nga nakuha nila ila diploma but they have no parents nga magkuha sang ila diploma para sa ila kay napatay both parents, no? Sang nabalaan ko na ako, tingala ko nga bakul daw lain nga parent ang nagasaka na how. Daw kilala ko man ang bata sina sang ina nga parents. Pero nga lain nga bata ang ginupda nila. Nabalaan ko gali nga tong bata to iya nga nanay kag tatay napatay couple of years ago. Both of them, no? So nagsaka sa stage without a parent but there are some parents nga nag-upod sa iya. May iba naman nga wala ang ila parents. I don't know kung ano nga reason wala ila parents nga nakaupod saka. But there are some teachers nga nagaupod sila. Mga ka-360, arab lang masubo ang ilang experience but you can see something done good, no? Kay may ibang nga parents nga nagsaka para kumbaga nag-sponsor sa ila sa pagsaka to get their diplomas. Masakit pero there will be tears but there will be some happiness kay may ara mga ginikanan nga nakaintindi sa nabatyagan sang sina nga mga bata, no? Mga bata malong ko na lang kay I'm sure there are some students also on different schools nga naka-experience sina. So kon ka mo may ara ka mo nga may mga estudyante dira sa inyo nga wala sang parents or hindi kaatan ang parents sabi kay naalangan or wala na gid sila parents nga kailangan magsaka sa stage. Please do as a parent also. Mother ka man or father ka man, be a mother and a parent for a couple of minutes sa sina nga estudyante of this siya. At least bala maka-feel siya sang kamag-an. I don't know the feeling in mga ka-360 kung anong feeling si isa ka estudyante gasaka sa stage nga wala parents. But please do be with them, no? Kasubo pero kanami sa mata. Kapin pa no mo kung teachers ang nagasab. Kanami lang bala nakita ko sang about kay agin live man naton ato sa Facebook sang Hope Channel. I don't know if nakita nyo ni siya nga nagsaka sa stage without anyone nga nag-upod siya sa pagsaka.
I think awarding to guro. Kaya wala sa parents nga nagsaka, bawo mayo man kika-abtik sang teachers nga nag-upod sa iya to get his or her award. Her award, I think, to babae ito eh. So, amo na. Bilang kita, dito mapakita ang ang ginatawag nga second parent sa mga teachers. No, amo na nga to nga pagkilala halin sang una, the teachers are the second parents of the students. Kag diri napakita diri sa AAB na napakita AAB to nga AAB nga they are really the second parent of the students. They join that student sa pagkuha sang award. Kadami lang. So mo na kadami mga ka-360. Kung anong may kakulangan ng isa, let's fill it in. Fill it in. Butangan ta dugangan naton na. So sini nga adlaw mga ka-360 aton pagtalakayon, hindi ko pagtalakayon na ang kay Pastor Ringo, medyo daw nalipat ko. Sa kay Pastor Ringo nga topic, ang amon topic. Amon man gani upon man kami pero daw nalipat ko. So I will be today we will be having a topic nga makabulig especially sa aton nga mga graduates. Makabulig sa aton mga graduates. Pero at the same time maggamit taman ang atong natopiko sa sining adlaw mga 360. So, hindi ka mo maghalindira. Please do share. And of course, wala labot sa pag-share, bulig man kamo sa pag-send sang inyong mga insights, sa inyong mga ideas sa ato nga pagtalakayon sa sining adlaw. Ida sa pagbalik sa atong nga programa diri sa Morning with a Friend. Kaupod gihapon inyo ka 360 Brian Lacson here at Adventist World Radio, Bacolod. We'll be right back after this break. Morning with a Friend. Morning with a Friend. AWR 360. You are listening to AWR 360 Bacolod. Morning with a Friend. Morning with a Friend. AWR 360. And we're back diri sa Morning with a Friend. Kaupod gihapon ninyo ka 360 Brian Lacson. Ari na kita mga ka 360. Magtalakay na kita kung sa kay Pastor Ringo pa ang paghinunanon sa kaagahonan. Blessed morning sa inyo tanan. Welcome sa aton nga programa. Nabasahan ko na comment si Ma'am Joanne Moreto. Kaya ang message ni Ma'am Nena, blessed morning mga ka-350. Abal ni Ma'am Joanne, hehe, ginulam yaan na ang 10 Sir Bray. Sige, ulmalang tanay Ma'am Nena. Nakakadlaw mataaga pa. So let's talk about sa aton nga mga graduates. You know, kabalo man ta naka-experience siya man kita tanan sa ginatawag nga graduate. Damo sa klase, sige ginatawag ang graduate mo. Graduate sa eskwelahan, may iba nag-graduate na sa trabaho, retired, graduation naman na. Iba na nag-graduate sa pagiging single. Di ba? So damo sa graduation. Pero let's concentrate sa graduation sa mga estudyante, no? Graduation sa aton mga estudyante mga ka-360. Sila subong damo ang mag-graduate sa elementary, medyo hindi panigid sila bugat ang pag-merge in nila or pag-transfer nila sa pagiging high school. Gamay lang ng adjustment mo. Ang pinakabugat nga adjustment is from high school to college kag ang pag-graduate sa college. Amo na kaya nadumduman ko, di ba, may kanta na si Sharon. Ano si Sharon Cunete na nagkanta sina? Ang High School Life. Di ba? Kung nadumduman yung High School Life nga kanta. Ano gini? Lain ang ginatawag nga High School Life. Kaya ako abot akon, amo parehas ba lang ta nabatyagan? Please do comment kung may parehas kita
experience parehas kita na batyagan mga ka-360. Ngalain gid jang high school life kaysa college life mga ka-360. Daw ma-enjoy mo ya ang high school life than the college life. Sa college daw ka-stressful kayo sa mga requirements. Sa ginapangayo sa mga teachers nimo. I don't know lang kay syempre wala tayo na abtan sa K-12. Ambot lang kung amo man nagyapon na nabatyagan sa mga estudyante nga na-experiensyahan ang ginatawag nga K-12. Kay hindi lawag-lawag 6 years in high school ang nakatabo sila. Junior and senior high school. So hindi lawag-lawag from grade 7 to grade 12. Amo na gani may ban sang nadumduman ko ni mga estudyante na galagaw di sa aton sa AWR studio. And nag-share sila, kalugay pa sa amon sir graduate. Tapos biyara mga graduating ang gastorya man sa akon nga, lapit na lang, pila na lang kay nadlaw ang graduation. Pero pag abot sa adlaw sa graduation, daw hindi ko maghalin di sa eskwelahan. Di ba? Daw hindi na maintindihan ang mabatyagan. Why? There are some nagakatabuan nga may kahadlok na. May kahadlok na sa pag-aral lang pagkatapos nila, pag-eskwela na nadlok na sila ang ilabla mind, nadlok na anong matabo sa akong mag-college ko. Lain naman ng eskwelahan, lain naman ng mga classmates, swerteng iban. Kay same school ang ginpang transferan, kapin pang halin nila sa AAB, kung nag-transfer, sa SIPAC malang nag-transfer, at least makita nyo pa, kapin pa kung magparehos ka mo kurso, may possibility yapon nga mag-classmate tanay ka mo. Pero kalabanan gid negative ang nakatabo. Kapit pagid ang mga college graduates. Ang pambinsaro naman ang pag-apply sa trabaho. No? Paano ni man ma-apply ko sa trabaho? Ano ayan ang trabaho applyan ko? Ang trabaho bala ayan nga applyan ko, mabatonan ko da. Ang kurso ko bala magamit ko dira. Kay tod gina sa nga question mga ka-360 kay may katabuan gina iya nga lain mo nagdatapusan, lain mo ginubrahan. There are a lot na kon nga mga kilala mga ka-360 nga nag-graduate sa nursing, nakakuha pa sang may license pa siya bilang nursing, pero lain ang iyang trabaho. She became a call center operations manager. For long years. Pero nursing sa, may license sa. So may possibility gid mga ka-360 nga malikaw ka sa imong main nga na ano gid nang imo gid ba lang nga na tapusan. May possibility gid. Pero, ang pinaka-tricky or pinaka-budlay nga part is ang start ka pa lang or pagkatapos mo gid sa imo nga college years. Yes, dako nga adjustment mga ka-360. Ako daw pawala pa ko sa mo nga time. Swerte ko lang kay ang una ko nga trabaho nga naubrahan, wala ko nag-apply sa ina nga obra. The owner of that business amo nag-approach ako nga kwaon niya ko kuno mag-obra sa ila. So amula nang advantage sa akon kay first ko nga trabaho wala ko na trouble nga mag-apply. And the next ko nga trabaho nag-apply man ko pero may referral. Girefer ko nga mag-apply. Hindi ka baga lang nga ako mismong naggiyo to apply. Pero girefer ko nga ma-apply. Ginpabalo ko nga apply ka to kay batunon ka namon. Ano ba apply ko pero batunon ko. Kasi ka doon mapasa lang ko sa requirements or sang akon nga application form, biodata, mapasa lang ko, batunon ako. So tawhay. Wala ko na budlayan. Pero sa mga next ko na nga work, dito na nasugod ko, experiencean. Kasawa mga ka-360, kapin pa kay naandan ko ito yung ginbaton lang ko diretso sa obra. Ginpatawag lang, nag-ubra, kag ginrefer, nag-ubra. Sang try na ko apply obra sa ika-third ko nga obra, nag-try na ko apply, hindi lahog-lahog mga ka-360.
May pagduwa ka, kaya katamo sa akong resume nga ginpasa, kalay-laing nga mga lubrahan, mga kululbaan. May ara to nga gin-applyan ko, galing, dako to sweldo ihatag sa ako, pero malagaw sa bilog ng Pilipinas tong ubrahon ko, pero wala ko to ginbaton. Kabudlay gid, kapin pa ko choosy kas trabaho mo. Basta mga 360. Amo na sa mga ato na graduating students, I'm sure nga ginakulbaan gid kamo sa after sang graduation ninyo. Kudiin ang next step ninyo. Okay lang na yan sa mga iban nga family nila may negosyo. May chance kaya nga dito ka matabok. Pero kumusta na lang niya sa mga kubos? Wala sa negosyo ang pamilya. Nga kailang lagi magpangabudlay sa pagpangita sa trabaho para lang baka sugod na income sa iyang kabuhi. Let me give this to you. A Bible verse na pwede makabulig, magpabakod sa inyo mga ka-360 ng mga estudyante. Bible verse from Deuteronomy 31:6. It says, mga ka-360, be strong and courageous. Do not fear or be in dread of them. For it is the Lord your God who goes with you. He will not leave you or forsake you. So hindi ka mo magduwa-duwa, kaya hindi ka mo pagbabayaan sa Ginoo. This will be connected also sa aton mga graduates sa high school nga matransfer sa college. Hindi ginimalikawan mga ka-360, there will be some nga mag-judge sa inyo sa inyo college days. Hindi gyapon malikawan nga may mga bullying nga matabo on your college days, masking college na kamo. But remember, here in this message in Deuteronomy 31:6, be strong and courageous. Do not fear or be in dread of them. Hindi ka magkadlok sa ila. Kaya hindi ka lang magbalo sa ila. Kaya ang Ginoo yang magiya sa imo. Ipakita sa ila. Hindi kay pakita mo sa ilang inumol mo. Hindi amo na. No? Kay tuo lang. Tuo ang pagtuo sa Ginoo among makabulig sa imo. Hindi lahog-lahog ang journey mga ka-360. From the day you go to school, you start studying, hindi lahog-lahog. Especially kung ara ka na sa high school, pa-college, kag pagpangita sa obra. There's no easy step. Ari pa gida, let me share this. Aton nga message subong aton nga ginatalakay sa mga 360 makabulig pampabaskog, especially sa aton mga graduates, okay? Let me share this to you. Maskin pa ang mga tao, are, kung mahilig ka mo magtanaw sa Facebook, sa mga YouTube, ng mga plagwaon, ako wala labot sa mga plagwaon na may mga kilala ko. If you are a CEO, amo na yung problema, no? Magtrabaho kita bala, kapin pa kun ara ta mabutang sa pinaka sa dalom nga mga positions sa office man na or sa dalom nga positions. We look up there sa mga tao nga sa babaw, then judge them that they're doing easy job. No. Mga CEO, mga ka-360 sa isa ka company. I have friends, may mga kilala ko na may mga negosyo. They are the owner of that company. Hindi lahog-lahog ilang nagkakaakyon na stress. Mapagamay, mapadako ang company, may mga kilala ko mga 360. Hindi lahog-lahog. Yes, they are the owner. They are the CEO. It doesn't mean that they don't do any job. Para lang matanaw ka, grabe, amo na usually. Ako na paminsaran sa una before ko nakilala ning mga tao, ning mga nakilala ko, ng mga owners ng business. Mahambal lang taya. Ang mga tag-iya sinisang negosyo ni pawala man lang ni, patawahay man lang ni. Kita di bakas-bakas ang trabaho tadi, bulad tadi sa ulanan, bulad sa initan. Kapin pa no sa nakaobra ako sa isa ka LPG company. Di collector at the same time salesman tato, at the same time gabulig mata sa karga-karga mga tangke sa una. Dito makita grabe ka kapoy. Pero you know,
kung mabalaan mo kung anong trabaho sa CEO, mapasalamat ka na lang mo nga amo na trabaho mo. Kaya hindi lahog-lahog magpalibog kung may problema ang imo negosyo. Nagproblema sa papeles or nagproblema kabi sa target. Kaya ito gahatag na sila mga target sa mga trabahante. Pero sila by itself may target man. Kapin pa kung sila may board members. Hindi gid sila lahog-lahog ang stress nga ilan agyan. Kapin pa tong balikan ko tong atong LPG company nga ginobrahan ko, which sa amo to nga time ginapanag-iyahan man sang same owner sang isa ka dako nga hardware company diri sa Bacolod. Kung i-share ko sa inyo ang hindi siyang hardware company mga ka-360, gamay lang ni sang una, subong damo na branches around Negros Occidental. I don't know kung nakalabot na sila Oriental, pero damo na sila branches sa Negros Occidental bago lang ni nagtululubo ang ilang mga warehouse. I think may ara na kamo idea kay mga bag-o ni sila nga mga warehouse sang hardware store around Negros Occidental. And I know the owner of this. He is a half Chinese. Mga ka-360, nakabisita ko ni sa Ilabalay, katahom sa Ilabalay, high-tech ang gate pagsulod mo. But you know, ang iya trabaho hindi lahog-lahog para nga mapadako yung iya nga company. He actually surrendered this LPG company kaging baligya sa lain naman nga owner. Pero nagpadayon ng iba niya nga business. He owns not only the hardware company nga nagdako diri sa Negros, but he owns also the light the import of isa ka sikat sang bumbilya na kumpanya. He also own ang sikat nga photocopier na ginagamit sa mga lagko ng mga offices, mga lagko ng photocopier mga ka-360, hindi printer photocopier gid nga ginagamit man sa mga ginapapotokopihan tana sa mga tubang mga eskwelahan, mga lapit sa eskwelahan na mga lagko na. He owns it also. Isa pa gid, he owns also ang isa ka daw textile company. Gamay-gamay lang nagila yung textile company kay do iyan isang Iloya ginapanag-iyahan pero siya nang ga-manage. Hindi lawg-lawg. Nakita ko ang stress niya. So sa aton mga estudyante, kung mag-apply ka mo sa trabaho maskin sa nubo nga posisyon, hindi kita mag-look up dito sa babaw nga mga tinawo, nga mga tao nga hamalod nga tawhay ila nga obra. Ma-look up kita dito kang mabilib kita sila nga nakaya nila ila obra. I-compare lang totoo gyud sa mga ka-360. Greater power comes a great responsibility. Tuod gina. Sa isipon ta lang maski dito sa CEO nga part. If ang CEO, he will let his workers work kag wala sa may ginaobra. Matyagan nyo mga ka-360, madako ang company. May possibility nga mag-close or may possibility nga mag-steady lang siya. Pero hindi gin magdako ang company kung wala nagpangabudlay ang CEO. Yes, nagapangabudlay kamo kita nga mga workers nga aras dalom. Pero kung hindi magpangabudlay ang CEO sa babaw, hindi siya magdako. Ang inyo nga obra dira lang kamo ya within dira. Pero ang pagstorya pagid sa more investors, more amuna ang CEO na tanan ang gatubang kay hindi lawg-lawg mag-convince sang tao. Ako hindi man ko CEO pero syempre nakatry man ta obra sa isa ka telco network nga mag-convince ka sa tao nga magkuha sa mapakonect sa internet with telephone. Hindi lawg-lawg mag-convince tao mga 360. Amo lang na nga mga ginakinanglan na subong sa mga tao na himo na need ang internet connection and telephone or actually usually ang internet gid. How much pa nga mag-convince ka sang tao to invest millions of pesos. Diba? Hindi siya lahog-lahog. So mga ka-360, mga young people,
mga graduates, it's not yet finished. Ang inyong struggle, there will be more. Pero, magpakabakod lang. Kaya hindi kit kamo pagpabayad sa Ginoo. Ari pagid, kung nabatunan ka man gid sa trabaho, amo gining tandaan nyo, mga graduates, there will still be judgment sa inyo. Kapin pa kay baguhan ka mo. Pero don't worry, if you are experienced, don't be boastful. Kung eksperensyado ka, tagua lang, ipakita lang sa ila. Kibuta lang sila. Kituod bag-o ka da, are. First Timothy, gabulol dila o subungaw. 1 Timothy chapter 4 verse 12. Don't let anyone look down on you because you are young. But set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. Di butsi nga nun, nga baguhan ka lang, wala ka sang kakayahan. Make sure lang gid mga ka-360 to be a good leader. Maskin member ka. Ha? Walang question, no? May naka-question yun na iya. Paano ka maging good leader ka member ka malang? Mga ka-360, a good leader is a good listener. So kung membro ka, kag nagapamati ka sa mayo, you are already a good leader. Maskin leader pa nada siya, sa babaw siya nga posisyon, manager, supervisor, kung wala sa gapamati, he is not a good leader. He is just a boss. Tandaan, there's a difference between those two, leader and boss. Being boss, hindi sa gusto mamati, kundi mawakal lang siya nga mawakal. Ang iya lang ang itsakto. But when he is leader, he will listen to you. So you, kung ikaw member, you must listen to whoever is talking or your leader is. Ngati gid maayo. Share your thoughts man afterwards. Member ka tod, but you are good leader na. Amo gina. Take an example. Wala man tagalagas o kamo mga young people, wala man ka galagas bala sa ginatawag nga higher position. But do your best. Let me give you this advice. Kaya mo ning ginaobra ko. Sang nagaobra ko mga ka-360. Sang nagaobra ko nga subong lang ko obra man ko subong. Sa mga past work ko mga ka-360. Touring ko ang tanan ko nga ginaobrahan, maskin gamay o dako pa na ang ginaobrahan nako, that I owned that business. To sobra naman ako makapamangkot ka 360, no? To sobra naman na ka 360, Brian, nga pabinsaron mo nga ikaw pa nag-iya sina nga negosyo. Not in the sake mga ka 360 nga though ginapanag-iyahan mo gid ang negosyo. But in your heart lang ginabuta mo nga ang ini nga negosyo. Kung hindi ko ni pag-alagaan, hindi ko magtrabaho maayo para sa sini nga work nga ginaobra ko or sa ginaobrahan ko. Malugi siya. Kag kung malugi siya or ma-close, wala ko sa obrahan. That's why you must think that that business is your own. Kay para bala nga butang mong bilog mo nga tagipusoon sa pag-ubra dira. Hindi mo gusto nga malugi ning negosyo. Hindi mo gusto nga ma-fail mo ang ining negosyo. Or kung hindi maging negosyo ng inyong ginaobrahan, basta ang company nga ginaobrahan mo hindi sila mabalda. Put importance sa ang company, maskin wala ka ginatagaan sa importansya. May ara hindi gina malikawan nga may company kisa nga dola gahatag sa importansya sa iya nga mga tinawo. But take note, mas mayo pang hindi ka magbalo sila nga hindi mo maslapagan ang importansya. Hatag yapon importansya dira sa ila. However, kung hindi na kaya, please do formally resign. No? Formally resign. Hindi ka muna mag-awol pa. Awol or hindi ka mo magbalo sa company nga gubon nyo sila. You know, resign formally
kay ang inyong bond sa sining company, maski nag-resign ka na, hindi ka madula, especially si mo boss. I experienced it a lot of times. May magyan man tang kabaldahan sa iban ko nga mga trabaho sa una, may iban nga wala man ko kabaldahan, but I resigned formally. Basta may formal resignation. Until now, okay kami sa mga boss, sa mga manager, sa mga supervisors ko. Nagakontakanay pa kami, kisaga kadto pa ko makalagaw ko sila company, makita dito kag mga musta sa akon nga mga boss ang una. So amo na, let's give or love each other lang. Kag hindi lang gid ka mo magkahadlok mga graduates sa pag-apply. Hindi ka mo magduwa-duwa. Try reaching out on new things. Don't be close-minded lang ginatawag. Be open sa mga opportunities. Kung doon nabudlayan ka mag-apply, let me give this advice. Kung nabudlayan ka mo mag-apply sa iban nga mga trabaho, ang pinakadasig applyan is ang call center. Tuwag gina mga ka-360, call center ang pinakapos applyan. Pero kung may mga company, nga may mga kilala ka mo, do apply there. Kag, ari pa gida, I don't know kung i-take nyo ni advice sa mga company naton nga mga Adventist-owned companies, please do accept or please first or give priority sa fellow Adventist naton nga mga applicants, no? Please do prioritize them. Kay ako na experiencehan ko sang una ang pagtrabaho sa adlaw nga inugpahuway, kasakit sa dughan. Yes, it's true mga ka-360, wala ko kalikaw sa temptasyon nga pag-ubra sa adlaw nga inugpahuway. Kag kasakit gid kaayo mga ka-360 nga nagasimbang iban, ikaw nagatrabaho. Kag pinakalain, arab lang, sa una nag-ubra ko collector. Di syempre naka-motor, naka-helmet. Ang motor nga ginagamit ko, helmet nga ginagamit ko, iyas ang company, hindi akon. Nga motor na ko to sa una. Pero every time mag-agi ko sa tubang sang simbahan or lapit sa aton nga simbahan, every Saturday, naka-helmet na pero dumanago pagid ko. Sa akon panit, dumanago ko kunwari lang kung baulang kung manago ko sa kahuyanan. Dako giga pasalamat ko nga nabatunan ko diri sa NOC. Kay hindi lawg-lawg, may na-applyan mo ko sa una daw, na-applyan ko nga Adventist companies, Adventist-owned companies, pero wala gid tagaan sang tsansa. So amo na nga pangabay ko sa mga Adventist-owned dira or mga companies, hopefully nga mga hindi Adventista man gid, please give the Sabbath day sa aton nga mga Adventist. Actually ara na sa layi na may ara na sa layi. Kung kailangan nyo bulig about sina mga ka-360 about sa work nyo sa Sabbath, sa mga estudyante about sa Sabbath man, please do approach here Pastor Joy kay makabulig ni sila sa inyo. Pastor Joy para matagaan ka mo sang masara na sa law ang about sa Sabbath para sa mga Adventist members. So let's go. Padayon kita mga ka-360. May nabasahan ko din nga memory verse mga ka-360 sa Isaiah 43:19. Ang part lang buyan ko See, I am doing a new thing. Now it springs up. Mga ka-360, if you start pag-graduate mo sa college, if you start sa pag-ubra, you're doing a new thing. Lain ang pag-eskwela kag sa pag-ubra. Take note, na dumduman ko sa una teacher ko, naghambal nga, you only learn 30% of intelligence or knowledge from the school, but you will learn the 70% from experience. But remember mga ka-360, you will not learn the 70% experience if you don't have that 30% experience. Kaya 30% experience, it's the spark of that 70%. Kaya 70% ko baga amo na ng kalayo. 30% is a spark na magsindi sang posporo. Ang 70% amo na siyang kalayo.
So take note of that. Kay iban sa laang pag-insinti nga balon nga 30%, 30% nga may eskwela pa ko, dito na lang ko dito sa 70% sa experience. Lain mga ka-360. Take note. Sa akon man experience, grabe ka dabog sa experience naton. Pero let me share man sa akon experience. Nga tuod gina nga kung wala ka kabalo sa 30, kung wala ang 30%, hindi mo kaya ang 70%. Kaysa pag-eskwela ko sa college ng mga ka-360, I thought nga paaman-aman lang ang mga minor subject. Nag-concentrate ako sa major subjects. Sa pagtrabaho ko mga ka-360, I have worked as an IT sa isang company. So, accounting company siya mga 360. Kag may kailangan ko itanlungon nga code sa isa ka application yung nagamit nila. Ang problema is accounting nga subject ang kailangan ko. Sang college ko, ginpawalaan kong accounting nga subject mga ka-360. So ayawang ko palibog. Ayawang ko ka politik sa ulo ko para maubra. I think I have corrected that code sobra isa ka bulan. Sobra isa ka bulan ko na correct ang code. At least mayo lang gani kay ang tagiya sina nga negosyo or negosyo or ina nga company is actually tiya ko. So at least gigaan ko time nga ma-solve ko ang problem. But amo na stress out for more than a month. Amo na nga explore new thing pero start gid sa 30% to. Eskwela gid maayo mga ka-360. Sa mga going to college, mga high school students or mga senior high school students, please hindi pagpawalain inyo nga mga minor subjects. Dako gina ang bulig sa inyo sa inyo nga pag-ubra sa ulihi. Mga ka-360, salamat gid sang madamo. Before kita gali mag-end sa sini nga ato nga topiko, kag magadto sa aton break, let me share this Bible verse from Isaiah 58:11. The Lord will guide you always. He will satisfy your needs in a sun-scorched land and will strengthen your frame. You will be like a well-watered garden, like a spring whose waters never fail. Mga ka-360, we will be right back diri sa ato nga programa Morning with a Friend. Kag sa pagbalik nato na pagabasahon ang inyong mga komento, kung may ara ka mo additional thoughts, please do send kaya ato na pagabasahon sa pagbalik sa Morning with a Friend here at Adventist World Radio Bacolod. Morning with a Friend. Morning with a Friend. AWR 360. You are listening to AWR 360 Bacolod. Morning with a Friend. Morning with a Friend. AWR 360. Balik kita mga ka-360 sa last portion sa atong nga programa diri sa Morning with a Friend. Mga ka-360, ari na basahon na ang inyo mga komento sa sining nga adlaw. Di na ang mouse na dula. Ari. Okay. Dula. Zinaida Garilao Kasidsid Tupas. I am blessed with the music. Yeah, ang sa ano to? Ang sa aton nga kagina sa first set ni Guro nga message ang music. Pero soon you will be hearing a lot of gospel music kung ara ng aton nga radio frequency. So let's pray for it nga sooner the better maga-connect na. Si Ma'am Sayonara Honda Saison, good morning mga ka-360 and happy preparation day Sir Brian. Happy preparation day also Ma'am Saison, Ma'am Honda. Ma'am Sayonara, isa-isa ba? Si Ma'am Honda, no? Happy to meet you all, no? Sang nagligad, no? Sa aton nga second year anniversary. First time ko din sila nakita. And I am so blessed nga nagkilit-anay kami.
Kay subong kay among pa lang tong time nakita-anay kami. Pero may ari di isa nga gusto ko gid makita kag makusi. Si Ka360 Damos Loy, good morning brother Brian. Good morning mga Ka360. Blessed morning sa imo. Ka360 Damos Loy, the man of many names. 1,000 names, no? Si Damos Loy. Gusto ko ni sa ma-meet up. Gusto ko ni sa kami magkit-anay kag makastoryahanay. Kag gusto namon man nga mag-guest tamon sa kung naka-guest sa nagligad through Zoom, gusto gid namon siya nga mag-guest diri live sa Morning with a Friend. Sa balaihan ina bantayan. Si Ma'am Helen Reyes, good morning Bacolod. God bless everyone. Blessed morning Ma'am Helen Reyes. Si Ma'am Helen nakabisita naman na di sa aton sa studio pero wala pa siya ka-guest. Sano ayhan makapuli ini ang taga-Alaska. Hello Mama Helen. Sano ka pa ayhan kabalik diliwat sa Bacolod, then baka guest gidre sa Morning with a Friend. Hopefully soon. Galing guro malawig-lawig pa kaysa sinilang sa nakapuli. I think malawig-lawig pa antes sa makabalik dire. Pero mga Ka360, just keep on sending your comment section. Your comments sa aton nga comment section kaya aton ina pagabasahon. Kay subong, magakato kita danay sa Adventist World Radio Bacolod, Hope Weather Report. Yes, Hope Weather Report mga Ka360. Madugay-dugay man Permita biga overtime. Mayara kita mga Ka360 sa tropical cyclone sa sagwa sang Philippine Area Responsibility. Actually, nagsulod din sa nagligad. Nagwa lang siya. Gingkapoy di sa na-stress sa kainit sang Pilipinas. So ara sa sagwa sang Philippines, he is now a tropical depression located at 955 kilometer west of northern Luzon. Mayara sa sang 45 kilometers per hour nga maximum sustained winds, gustiness of 55 kilometers per hour. Ang iya movement is westward at 10 kilometers per hour. So hindi kita magkahangawa kay wala na di sa sulod sa Pilipinas, pero makabatsyag-batsyag kita gihapon sang maululadon nga panahon. Ang Batanes kag Babuyan Islands magaka-experience sa cloudy skies with scattered rain showers and thunderstorms. Tungod ina sa frontal system. Ano sa frontal system? Google niyo na lang. Nanabiling kabahin sa Pilipinas, magaka-experience sa partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms. Ang bilog ng Pilipinas magaka-experience sang light to moderate nga huyop sang hangin. Southeast to south ang dapya sini with slight to moderate nga kabaludan with 0.6 to 2.5 meters ang kataason. Take note with this mga Ka360, ang sunrise naton sa sining nga adlaw alas 5:26. Kaya atong nga sunset at 6:22 sa sining nga gabi. Sa aton nga mga mangingisda, ang high tide naton sa sining nga adlaw is around 3:30 sa sining nga hapon. So be ready lang gid sa aton mga mangingisda dira kay medyo mataas ang aton nga balod karon. Sa hapon 3:30 mga alas 3:30. High tide na mga 360. Mga madalagan sa 1 meters ang kataason. So amo ni ang aton nga Adventist World Radio Bacolod, Hope Weather Report. Sa sining adlaw, May 31, 2024. Madaming nga salamat mga Ka360 sa pag-upod sa aton subong. Ari si Ma'am Helen Reyes Sambalya. I let you know. Thank you Ma'am Helen para ma-schedulean ka namon din ni Pastor Ringo. Mag-guest ka diri sa aton nga Morning with a Friend. Si Ma'am Sayonara Honda Saison. God bless us mga Ka360. God bless us indeed mga Ka360. Again, mga Ka360, tomorrow there will be a Women's Ministry Central Negros Federation. Diri nga mag-held diri sa Negros Occidental Conference Evangelism Center here in Barangay Tacoling, Bacolod City. So sa mga Central Negros Women's dira, you are all invited to join in. So I think wala na kita sang announcements. I think we will be ending this program and we will be included the prayer ang graduating students sang
schools nga may graduation ceremony pa today or tonight, starting tonight until Sunday ang atong nga Center of Philippine Adventist College. And of course, nag-comments na guro ang operation sa operation sa mother ni Ma'am Che. So let's include that also. And I think wala na. So let's include that everything sa aton prayer sa sining aga. Let us pray. Our most and precious Heavenly Father, we thank Thee, O Lord, for joining us today sa atong programa dito sa Morning with a Friend. Especially sa pagbulig sa amon sa among gitalakay nga topiko para makapabulig pabaskog sa among mga graduates sa ilang future. Lord, we are grateful sa inupdanay namon liwat diri sa Morning with a Friend. Nadugay diyan kami nga nadula for a couple of weeks pero nakabalik kami liwat sa sining nga semana. Thank you for being with us. And thank you for giving us good connection para maka-transmit kami isang maayo nga mensahe sa amon mga kauturan through Facebook. And Lord, we are also praying sa mga graduates. Ang mag-graduate pa lang gali sa sining weekend sa Center of Philippine Adventist College. Be with them together with their parents and the teachers and the administration of the school sa mag-held nga graduation ceremony starting tonight until Sunday. Be with them. Guide them. Protect them. And also, Lord, we are praying sa pag-heal sa operation ni Iloy ni Ma'am Che Hamotelio nga nagsugod kagina alas 8 sa Bamsi. Heal her eyes. Ihatag ang kaayo sa iya. And we also praying sa tanan nga mga graduates nga nag-graduate na. Be with them, lead them to where they belong, to that work nga ilang ginahandom or profession nga ilang ginahandom. Be with them, O Lord. Give them strength. Guide them. And Lord, we are also praying sa amon mga friends, mga ka-360, mga kapaglaom nga yara sa mga hospitals. Give them healing. Together with the doctors and nurses nga nag-assist sa ila. Help them, O Lord. And also those nga nagkawad-an sa ila nga mga himata. Be with them also. Give them strength in these hard times. Let them know that you are there for them. Kag nagapangamuyo man kami o Diyos sa amon nga mga health. Give us all strength, good health sa amon pangadlaw-adlaw nga maging okay lang kami kapin pa sa sini nga mga tsimpo nga gulpi lang gainit, gulpi lang nagaulan. Be with us. And also, Lord, especially this now, we are experiencing a lot of financial struggles. Nag-experience kami sa pagsaka sa mga baligya, nag-experience kami sa pagsaka sa mga kuryente. I know we have a lot of problems experiencing right now. So please be with us. Every one of us. Give answers to all the questions. Give solutions to all of our problems. Oh Lord, kabalo kami hindi ni namon makaya kung hindi ka makabulig sa amon. So Lord, please help all of us sa amon mga troubles. Lord, thank you again for joining us today. Please bless us tomorrow as we will be celebrating the Sabbath day. Lord, keep us safe. Keep us guided. Keep us protected. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Salamat gid mga ka-360 sa pag-upod sa aton sa sining nga adlaw diri sa programa Morning with a Friend. Sa pangalan sang Negros Occidental Conference President Pastor Jeffoni Galenza, aton nga Executive Secretary Pastor Brendo Caros, aton nga bag-o nga Treasurer Pastor Brent Gasalala ko Pastor Brent Blando.
Kag of course sa ato nga communication director, Pastor Joy Cantela. And ang aton nga pinalangga nga main host sa Morning with a Friend, Pastor Ringo Star Furcado. Kagupod sang bilog nga pwersa sang Negros Occidental Conference. Ini ang inyo ka 360 kapaglaom. Brian Lacson para sa Morning with a Friend. God bless everyone. Happy Preparation Day to all. See you again next week. Diri lang sa Morning with a Friend here at Adventist World Radio Bacolod. God bless everyone. Have a safe day.